Paano mag-request ng Google AdSense PIN? Saan at paano makakakuha ng Google AdSense PIN? Ilang buwan bago dumating ang Google AdSense PIN? Lahat ng yan ay sasagutin natin sa video na to, kaya please keep on watching. Do you want to know? Well, I've been thinking about you. And Hi! It's me, Mitch Official. Welcome back to my YouTube channel. At kung hindi ka pa nakafollow sa aking social media account, i-follow mo na ako. At higit sa lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, mag-subscribe ka na at i-click mo na ang notification bell para lagi kang updated sa aking latest uploads. So, bago ko ikwento sa inyo kung paano ko nakuha yung aking Google AdSense PIN, ikwekwento ko muna sa inyo kung bakit ako nawala na napakatagal sa YouTube. So, dahil sa COVID, syempre lahat ng tao na apektuhan, yung mga trabaho natin na apektuhan. So, nag-focus muna ako sa work ko, kaya hindi muna ako nakapag-vlog. And then, one more thing is, yun nga na hospital ako due to pagbaba ng platelets. Ilang araw din akong nilalagnat. Ayoko magpa-hospital. Pero ilang days din nun, hindi ko na kinakaya talaga. Nagpa-hospital na ako at nakumpine ako ng 5 days. So, hindi na ako nakapag-vlog nun. Nagpahinga muna ako. And now, mayroon na tayong Google AdSense PIN. Yay! Nakapag-vlog na ulit tayo. At gusto kong i-share sa inyo kung paano ko nakuha yung aking Google AdSense PIN. At eto nga siya. Bago tayo magpatuloy, gusto ko muna magpasalamat sa inyo dahil tayo ay 3,000 subscribers na! Yay! Hindi naman tayo aabot ng ganito karami nang dahil din sa inyo, kaya maraming salamat sa mga nagsusubscribe, patuloy na nanonood sa ating mga YouTube videos. Paano ba talaga tayo nakakuha ng Google AdSense PIN? So dati, bago ako mag-start ng YouTube, hindi ko rin alam kung paano kukuha ng Google AdSense PIN, saan kukuha, until na ako na yung maka-experience ng pagkuha nitong Google AdSense PIN. Marami rin ako napapanood ng mga YouTuber na nag-explain sila, pero minsan hindi mo talaga magets kung paano talaga makukuha until na ikaw na yung maka-experience ng Google AdSense PIN. So ngayon, yung pag-share ko sa inyo is papadaliin ko na lang para maintindihan ng lahat kung paano talaga nagkakaroon ng Google AdSense PIN. Ang unang-unang gagawin natin is to create a YouTube account. Ako, last March 19, 2019, gumawa ako ng aking YouTube account, and then dun na nag-start lahat yung pag-upload ng mga videos ko, pag-interact ko sa mga followers, sa mga subscribers. After ko gumawa ng YouTube account, agad-agad akong gumawa ng aking Google AdSense account. So, yung Google AdSense account na yun, iyon yung magsisilbing or iyon yung magpapadala sa atin ng PIN. So, after kong gumawa ng Google AdSense account, nilink ko agad siya kay YouTube channel ko. So, marami naman siyang video tutorial kung paano ililink yung Google account kay YouTube channel. Okay? The next step na ginawa ko is nag-upload ako ng mga videos, consistent lang ako sa pag-upload para ma-reach ko naman yung requirements ni YouTube na 1,000 subscriber at 4,000 watch hours. Ito yung pinakamadugo sa lahat. So, napakahirap i-reach ni 1,000 subscriber at 4,000 watch hour kung hindi ka naman kilalang tao. Kung normal person ka lang, napakahirap kunin ng iyong requirements. So, dahil nga hindi naman ako full-time vlogger, mayroon din akong trabaho, so hindi ako naging consistent sa pag-upload ng aking mga videos. Minsan, once a month, minsan, twice a month. Napakahirap nun. Ang bagal umakyat ng aking watch hour. Yung subscribers, madali ko lang siyang na-reach, pero ang pinakamahirap talaga yung 4,000 watch hour. Okay? So, sa awa naman ng Diyos, na-reach ko yung ating requirements noong February 28, 2020. So, malapit nang mag 1 year yung account ko bago ko na-reach yung requirements. Imagine, 11 months bago ko na-reach yung requirements ni YouTube. Kaya kung hindi ka talaga passionate sa ginagawa mo, kung hindi mo talaga mahal yung ginagawa mong pag-YouTube, kung sa tingin mo is pera-pera lang yung pag-YouTube, hindi ka talaga makakatagal. Dahil nga, napakahirap abutin ng requirements pag ikaw ay isang normal person lang.
Pero nga, dahil mahal ko talaga yung pag-video, parang passion ko na talaga siya, hindi ko napansin yung mga oras na dumadaan para mag-upload ako ng mga video, and then until nga na-reach ko na yung requirements. Nung na-reach ko na yung ating requirements noong February 28, 2020, nag-in-review na yung aking channel or nire-review na ni YouTube yung aking channel. So, after ma-review, after 2 days lang, March 2, 2020, na-accept na ako sa partnership kay YouTube. Bakit ang bilis? Question po. Bakit yung ibang YouTuber, bakit yung ibang napapanood namin, umaabot daw ng 3 months bago sila ma-accept sa partnership? Ganito po kasi yan, kapag yung mga content mo sa inyong YouTube is puro reuse, when we say reuse, eto yung mga na-upload na ng iba, and then i-upload mo pa ulit, doon na magkakaroon ng problema. So, matatagalan yung pag-process ni YouTube sa iyong account. So, nangyari po sa akin, kaya mabilis lang na review, 2 days lang, dahil yung mga content na nilalagay ko sa aking YouTube channel is pure na sa akin po nang galing. Or, talagang ako'y lumalabas sa mga videos ko, sarili kong gawa. Kaya pagka sariling gawa mo yung videos mo, mabilis kang ma-approve kay YouTube. Okay, after March 2 na na-accept na ako kay YouTube partnership, hindi pa doon nagtatapos yung struggle. Di ba napakaraming struggle? Ang next na i-reach mo naman, meron na ng mga requirements para makuha mo naman ngayon si Google AdSense PIN. Ngayon, meron ng mga ads. Pag na-accept ka na sa partnership, meron ng mga ads yung mga YouTube mo. Automatic na po yon, hindi mo na kailangan mag-request kung paano ba. Automatic na yon, kapag 10 minutes video, pwede kang maglagay ng sarili mong ads or pwede mong dagdagan yung mga ads. Pero pag below 10 minutes, si YouTube mismo yung maglalagay ng mga ads. Okay. So, after March 2, kailangan ko naman ma-reach yung tinatawag nating threshold. Yung threshold na yon is $10. Kailangan mong ma-reach yung $10 para padalan ka ng Google PIN ni Google. Akala ko noon kapag nagkaroon ka na ng commercial, napakadaling kikita ng mga videos mo. Hindi pala. So, napakatagal ko bago na-reach yung $10. Akala ko, isang click mo lang sa video, isang click mo lang sa ads, mataas na yung rate niya. Hindi pala. So, napakatagal ko bago nakuha yung aking Google PIN. Okay, nung May 18 naman, doon ko na-reach yung $10 threshold. So, automatic na yon sa inyong Google account. Makikita nyo na lang doon na mag-a-appear kapag $10 na kayo na si Google ay nag-send na sa inyo ng Google PIN. At nakalagay doon is 2 to 4 weeks bago mo ma-receive yung PIN. Hintay lang ako ng hintay para makuha si Google AdSense PIN. Kampante lang ako, and then hindi naman ako pumupunta sa post office every week kasi nga, syempre meron tayong pandemic, bawal lumabas. Hinintay ko lang yung 2 to 4 weeks na yon para ipadala sa akin yung Google PIN. Pero isang buwan na yung nakalipas, kalahating buwan na yung nakalipas, wala pa rin akong natatanggap na Google PIN. So, ang ginawa ko, nung hindi na lockdown, pwede na lumabas, pumunta ako mismo sa post office, nagtanong ako kung meron na ba silang natanggap na Google AdSense PIN, pero wala pa daw. And then, kinuha na lang nila yung number ko para kapag dumating yung PIN, i-call na lang nila ako. So, after nun, napakatagal talaga bago ko na-receive. Ilang linggo na naman yung tumaan, wala pa rin. Natetempt na ako na mag-click ulit ng panibagong PIN, mag-request ulit ng panibagong PIN, pero hindi ko na ginawa kasi nga baka lalong magulo. So, naghintay lang ako until July 29, may tumawag sa akin na nandito na nga daw yung aking Google PIN. Okay, so pumunta ako doon at sa wakas, nakuha ko na yung aking Google AdSense PIN. Kinagabihan, excited na akong ilagay yung aking PIN. So, papakita ko sa inyo kung paano ko nilagay yung aking PIN. Pero bago yan, eto muna yung itsura ng ating Google AdSense. So, kinupit ko na to dahil nga binuksan ko na, ayan, may nakalagay yan sa side na remove side edges first. Tapos, eto yung itsura niya. Ayan yung likod. And then, pag inopen mo, nandun na agad yung PIN. Nakalagay lang dito, step 1, step 2, step 3, and step 4 kung paano mo i-verify yung account.
And then, eto na nga, papakita ko na sa inyo kung paano ma-verify yung account ko. So, yun na yung kwento ng aking Google AdSense pin. So, if you like this video, please give it a thumbs up at i-share nyo na sa friends nyo para masaya! Happy 3K! Do you want to know?